DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes at 19 ng Marso 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita, 4 na milyong magsasaka at mangingisda sa bansa tatanggap din ng ayuda mula sa DA. Mystery Riders ikakalat para bantayan ang mga tsoper na lalabag sa naudlot na taas pasahe. 10,000 pulis i-deploy para sa transport strike. MMDA magbibigay ng libreng sakay. Emergency Power Bill pinagtibay na ng Kongreso pero timing sa pagsuspinde ng excise tax titimbangin pa ng Pangulo. Impeachment complaints laban kay VP Sara idineklarang sufficient in ground ng House Committee on Justice. At isang vice mayor sa Camiguin arestado dahil sa droga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. magbibigay po ng cash assistance ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Sa 10 bilyong programa, makatatanggap ang bawat kwalipikadong magsasaka o mangingisda ng 2,325 pesos upang maibsan ang tumataas na gasto sa produksyon dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa DA, kailangan nakarehistro ang mga benepisyaryo sa Registry System for Basic Sector in Agriculture at sa kaso ng mga mangingisda ay sa Bureau of Fisheries Boat Registration. Ipamamahagi ang tulong gamit ang DA Interventions Monitoring Cards na maaaring gamitin sa ATM o online banking. Ito ang maganda sa programa ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Kumbachero Meron card na kaagad. Ayun. Kumbaga dapat hindi ka ganun na papipilahin Oo, ganun na dapat. Kung meron kang, kumbaga kung nakaregister ka, hindi ka napipila, pag sinabing, oy, positive na. Ayan na, Positive na. Ganun, positive. Na. Pupunta ka na ngayon sa ATM, i-withdraw mo na lang. Ganun na. Ganun Wala na. nang pila-pila. Wala na. Ayos, palakpakan. Bagamat yung 2,325, maliit yun. Kaya lang, baka naman pang-umpisa lang yan. At may 2,000 magkano? 2,325. Tingnan mo na. Ilang kilong bigas, gaano karaming ulam na mabibili niyan? Di ba? Sa presyo, sa 50 pesos na bigas na lang, kumbachero, yung maayos-ayos na... Diba? na bigas, abekwa na yan, mga 40 kilo, mga isang kaban. Isang kaban bigas. Isang kaban bigas. Di ang laking tulong na rin nun. Yun. Alas 6:07 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Inanunsyo naman ng Department of Energy ang upgrade sa Kalangatan Switching Station sa Oriental Mindoro na magbibigay daan sa buong operasyon ng 16.5 megawatt wind power project sa lugar.
Sa pag-install ng mga bagong transformer, may padadala na ng buo ang kuryente mula sa wind facility na dati ay nalilimitahan dahil sa technical problem. Ayon kay Secretary Sharon Garin, mahalaga ang hakbang na ito upang mapalakas ang renewable energy at matiyak ang mas maasahang supply ng kuryente. Inaasahan namang makikinabang dito ang mga consumers sa Oriental Mindoro sa pamamagitan ng mas maasahan at mas murang kuryente. Alas 6:08 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Magpapakalat ng mga mystery rider ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board matapos nabawiin ng taas pasahe sa public transport na ipatutupad sana ngayon. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, nasa 50 mystery riders. Naku, Asek, wag ka sasama dyan. Kilala ka na. Hindi ka na pwedeng, maliban na lang kung magbibigote ka. Bigote o kaya magpipiluka ka. Hindi ko na nga sinabi. Magsusombrero na nga lang sinabi. Sorry. Sabihin ko eh. Ano ba, magsusombrero kayo, naka-face mask. Ayan. Pili ka ba, naguhuntahan lang tayo sa sorry na, Asek. Sorry. Sorry na, Asek. Pinapanggit lang namin na dahil kayo kilalang kilala na. Hindi kayo pwedeng maging maging sekreta. Jeric, tawagan mo si Asek Vigor Mendoza uli. Kahit ngayon na. Baka matanong lang natin, pwede ba tayong mag-sumideline dyan? Oo, pwede. Pwede ba tayong mag-apply dyan bilang sekreta? Napaka-importante. Mystery rider. Mystery. Napaka-importante ng mahiwagang tunog na yun. At sa atin namang mahiwagang tunog. Yan po'y mahiwagang mananakay. 50 daw pong mystery riders ang kanilang i-deploy upang i-monitor ang sitwasyon sa lansangan at tiyakin na walang nagdagdag ng pasahe. Sinabi po ni Mendoza na may ilang sumbong na silang natanggap kaugnay ng mga tsoper na nagsasamantala. Ay, totoo yan. Babala po ng LTFRB, sino mang lalabag sa kasalukuyang taripa ay maharap sa kanselasyon o suspensyon ng prangkisa. Una rito, iniutos po ng Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang taas pasahe dahil hindi ito napapanahon sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Hindi naman pwedeng sabihin ng mga driver na hindi ko ho alam eh. Hindi ko po alam na nasuspindi na. Ba't mo na lamang magtataas? Mo eh. Eto nga sabi nga ni Michael Santa Maria, nung kailan ba niya itinext ito? Bago pa magpatupad bago pa yan inanunsyo na kinabukasan, di ba meron ganon? Kinabukasan ay sisimulan ng implementasyon. Nung papunta raw sila sa gawin ng Quezon City Hall, galing yata sila ng Rizal. Nagtaas na? Hindi pa. Sakto lang yung kung ano yung ano. Pag-uwi Nagtaas nila. Nung hapon na, nagtaas na. Kinabukasan pa ang effectivity. Binabanggit na effectivity. May mga ganun talaga. Kaya nga ngayon, sabi, hindi ho namin alam na binawi. Hindi ho namin walang ganunan. Nako. Walang ganunan. Ba't ba nagkaroon ng ganun? Na may announcement tas may suspension? Baka nung inireport sa Pangulo ay sinabi, Mr. President, naaprubahan na po ang kahilingan ng mga tsoper po natin. Teka, hindi ba may study tayo dyan? Secretary Elaine Masukat. Ayan, pinatawag. Pakitawag mo nga si Secretary Ralph Recto at nang matawag naman si Secretary Frederick Go. Ba't ba ang dami? Tapos di ba may mga ayuda tayo sa mga tsoper? Kaya nga di ba sinasabi natin, may ayuda sa mga tsoper sa mga pasahero. Anong ayuda sa mga pasahero kung magtataas ng pasahe na ganyan? Yun ang napaka-importanting katanungan. Kaya ngayon hindi po muna ipatutupad. Ayan. Hindi naman ibig sabihin na hindi na mag-i-increase. Hindi muna. Kumbaga, ubusin nyo muna yung ayuda. Para gano'n. Ayan ha. Alas 6:12, 6:12, Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Dahil dyan, nag-deploy na ng 10,000 polis ang PNP sa Metro Manila para magbigay ng seguridad at commuter assistance sa transport strike ngayong araw na ito.
Ayon sa PNP, mula sa halos 10,000 police personnel, nasa 6 na raw ang tinalaga sa permanenteng lugar, 1,500 sa mobile patrol, 1,300 sa motorcycle patrols, at 2,300 sa foot patrols. Magpapatupad naman ng libreng sakay ang MMDA upang tulungan ang mga may stranded na commuters. Ayon kay GM Nicolas Torre III, nakahanda ang mga bus at iba pang sasakyan ng MMDA para magbigay ng libreng sakay sa mga maapektuhang pasahero. Puspusan na niya ang koordinasyon ng ahensya sa mga security forces at iba pang sangay ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng tigil pasada. Alam mo, kumbachero, ito yung panahon na uulitin lang po namin, yung salitang bayanihan. Yung pong meron naman, yung may kakayanang tumulong, baka pwedeng tumulong. Oo. Kagabi, kausap ko si Kuya Will. Kuya Will. oo. Kuya Will, Will Yunario. Kuya Will Yunario. Meron silang kinausap na may parang mga mga dealers na mga bus. Oo. Mga bus. Oo. Mga bus. Kinausap nila kung batsero at anytime, baka ayusin nila yung mga papeles. Magbibigay ng libreng sakay. Magdi-deploy sila ng mga bus kung batsero na libreng sakay. Oo. Alamin lang po yung ruta. Sabi Oo. ni Kuya Will, hindi naman ako politiko, hindi naman ako kandidato. Gusto lang nating makatulong kahit papaano. Hindi naman siya kandidato sa ngayon. Hindi na raw Hindi na talaga. Nadalaan na yata. Ayaw na. Nadalaan Kuya Will, na. talaga ba? Totoo ba yan? Oo. Ayaw mo na talaga. Ayaw na. Sabi niya sa ibang paraan na kung Paano kung ang taong bayan ay hinihiling ang iyong serbisyo publiko sa gobyerno mismo? Mag-usap ulit. hindi. Sa ngayon. Kaya sa ngayon muna. Basta walang usapan politika. Sabi nga niya, yung mga nasa pribado, pwede namang pagtulong-tulungan ito. Totoo yan. Kaya daw niya, kahit mga 10, minimum na 10 hanggang 20 bus na ikot lang ng ikot dito sa Metro Manila. Yung mga ruta siguro na talagang grabe ang pasahero. Yan ang maganda. Pasahero, ayan, makapagsakay lang ng isang bus siguro, mga 40. Sabihin natin, hindi yung kalakihang bus. Yung 40 pasahero, napakalaking laking bagay tulong nun. Tapos wala kang babayaran. Sasakay ka, wala kang babayaran. Libre nga eh. Yun ang maganda. Libreng sakay. Yun ang maganda. Ang Quezon City government, alam ko meron regular na ganyan kung batsero eh. Tama. Sila Mayor Joy Belmonte. Ang alam ko rin, yung DSWD. Ayan. Tapos yung... maganda siguro i-coordinate din sa LTFRB yun nga ang para sa kung saan i-deploy. Mukhang ganun pati yung MMDA gagawin nila dahil sa mukhang kailangan din ng special permit ito eh. Tama. Yung libre na nga pero mag-special permit ka pa. Pero okay lang yun para sa mas organisadong pagtulong. Si Kuya Will, isa lang yan. Isa pa lang yan. Gaano karami po yung may kakayanan. Ayan. Mga kumpanya at mga individual na may kakayahan. Sigurado yan. Magpatak-patak muna tayo. Sigurado yan. Marami pa yan. Alas 6:16 ng umaga, susunod! Tito Boy! Kailan ba pipirmahan ng Pangulo ang batas na nagbibigay sa kanya ng kapanyarihan? Ayun. Kapanyarihan! Para saan ba itong kapanyarihan na ito? Ayan. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. Lakyam Chaplakhun 6:16 na umaga. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ngayong araw na to ay may transport strike daw po ang piston. Nationwide daw po ito. So ang ating mga RH reporters ay nakalatag na po sa iba't ibang panig ng bansa para malaman kung may epekto itong transport strike na ito.
Sa ngayon, parang wala pa, kumbatsero, dahil tinitingnan ko dito sa CCTV ng MMDA. Patingin nga natin yung CCTV ng MMDA para lang mai-ko natin. Thank you nga pala sa MMDA. Sa Chairman Don Artes, Chairman ang Don, pinakamayamang chairman ng MMDA. At kay GM, Grandmaster Torre. Kay Grandmaster Eugene Torre. Hindi. General Manager Nicolas Torre III. Aba, luwag pa. Oo, maluwag. Marami pang lugar na maluwag Itong gawing kanan ay bago eh. Masilip-silipin yun, andyan naman po yung ayan, mga... silipin nyo na lang. Nakalagay naman yung lugar. Yung Sa lugar. mga nasa television dyan, nanonood sa TV o kaya sa inyong gadget. Maluwag. Kahit maluwag saan pa. maluwag. Yung EDSA lang, siyempre, pagka EDSA, may mga lugar na bumabagal dyan. Pero Mabagal. tingnan yung Ortigas flyover, Oo, bilis magkabilang panig, luwag, Oo, Ito oo. pong EDSA Quezon Avenue flyover, Ayan. Kitang-kita po Gumagalaw, ninyo. marami, may volume, pero mabilis pa. Mabilis, Ano yan, maluwag. epekto kaya yan talaga ng mahal na gasolina ngayon? Ramdam na kumbatsero kahapon lang ako'y bumiyahe from Quezon City to Makati. Normally, kapag ka ang oras ay mga alas 5 ng hapon, EDSA, yung EDSA. todas ka doon. Mga pinaka-barya ang 2 oras doon. Ngayon. Kahapon nakarating ako 45 minutes. Aba, 45 minutes mula sa Quezon City hanggang sa Jupiter, diyan sa Makati. Kaya sabi ko, mahiwaga ito. Mahiwaga. Hindi, naapektuhan talaga ang ating mga kababayan. Talaga. Naghahanap tayo nito. kaya po ang kailangan dito ngayon, ang ating public transport ready. Halimbawa po ang MRT. Ayan. MRT, LRT. Kung pwede pang magdagdag ng bagon yan at magdagdag pa ng oras, mas maganda, no? Wala po tayong mahagilap ngayon sa... At yung yung bus carousel, ang dalas kong madaan dyan sa EDSA, parang bihira akong makasabay ng bus. Ngayon, kumunti ba? Baka kumunti. Kaya nga Baka kumunti yung bumibiyahe, no? Dapat yan ang i-maximize talaga, yung EDSA bus, EDSA carousel. Total, may mga nagsasakripisyo po dyan eh. Ang nagsakripisyo po dyan, yung mga private motorists para mabigyan ng sariling linya, lane ang ating mga bus. Tama, pero baka naman limited lang ba talaga yan? Kung wala kang nakasabay. Bihira akong batsero. Hindi ko pa makita na katulad dati na kapag ikaw dumaan sa EDSA, ang daming takot na bus. ang daming bus. Ngayon, dapat tuwing madadaan ako, parang may pa-isa-isa na dumadaan. Hindi kaya ganun karami ang pasaherong tumatangkilig dyan. Kailan, ano yun? Recent lang ba yun? Ito, past days. Madalas ako madaan ng EDSA. Kaya siguro, baka yun yung sinasabi sa akin ni Juan. Kasi tumawag ako kagabi kaagad kay Executive Director, kay Board Member Greg Gapuwa ng LTFRB. Sabi niya, Kuya, baka pwede yan sa Juan. Yung nabanggit ko kasi yung kay Kuya Will baka pwede yan sa EDSA Bus Carousel. Bakit kako? Pandagdag. Hindi ko na diniscuss. Baka mukhang gulang nga. Hindi ko na diniscuss ng mahaba pa dahil kumakain ako. Diba? Baka nga kumunti. Napapansin ko talaga dyan sa EDSA carousel na yan. Yun. Sayang yung inilaan nating espasyo na yan. Espasyo, sakripisyo sa maraming tao. Tangkilikin natin ang EDSA Bus Carousel. Magandang umaga pala kay Carousel Taberna na nakikinig sa atin. Nabanggit na yung carousel. Carousel, good morning. Dapat tayo dyan. 6:25 ng umaga. Pirma na lang ng Pangulong Bongbong Marcos ang kulang para tuluyang maisagawa ang suspension o bawas sa excise tax sa petroleum products. Ito matapos na i-adapt ng Kamara ang napagtibay na bersyon ng Senado na nagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin ang excise tax sa petrolyo bunsod ng krisis sa langis. Isinalang na lang sa voice vote o viva voce ang Senate Bill 1982 o Act authorizing the President to suspend or reduce excise tax on petroleum products bilang amyenda sa House Bill, hindi bilang amyenda to.
kung na to, parang inadapt na nga yung version nila. Ano? So wala nang amendment na mangyayari. Inadapt na. Mayroong sariling version yung House pero isinintabi na nila yon. Inadapt na lang in toto yung Senate version. Kasi pagka hindi sila umokay, ay magtatagal pa yan. Magtatagal pa sabay kami yan. Tiniyak po ni Senate President Tito Soto na agad na ipapadala sa Office of the President ang enrolled copy ng panukalang batas para mabigyan kagad ng ballpen ng Pangulo para ito ay mapirmahan na sa lalong madaling panahon. Samantala, tinitimbang pa rin naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailan gagamitin ang kanyang emergency powers para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito'y kahit aprobado na nga ng Senado sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang magkakalob sa kanya ng naturang kapanyarihan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Matatandaang sinertipikahan ng ito bilang urgent ng Pangulo upang agad na maipasa sa Kongreso at mabigyan siya ng kapangyarihan. Git ng Pangulo, komplikado pa ang kalkulasyon ng ibabawas na buwis dahil nakadepende ito sa pabagong-bagong trend ng presyo ng langis sa merkado. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen with the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much by. Yun. Pero di ba ang excise tax fix yan, di ba? May size, may gis. Sa diesel at gasolina. So kung sususpindihin, kung yung buo ba ang kung buo o re-reduce lang. Yun siguro ang pagpapasyahan. O kung gaano katagal yung period na yun, duration. Yan po ang pahayag ng Pangulo habang nakasandal sa dibdib ni ang tangkad talaga ni Mayor Francis. Sabi niya ni Kuyang Erwin Aguilar ang tangkad naman ng bodyguard na yon. Hindi bodyguard yon. Hindi bodyguard yon. Para konti na lang gumano ng Pangulo at sandalan talaga yung dibdib ni makahiga ni Mayor Francis Zamora. Ang titig na titig sa Pangulo si DTI Secretary Chris Roque na bumabata. Napansin niyo ba? Ibalik mo nga yung mga Secretary, parang blooming to si Secretary Chris Roque Asa na yung mga taga DCRH sa television. Balik mo nga yung andun yung Pangulo, yung nagsasalita yung Pangulo kanina. Habang nakatingin. Habang nakasulyap lang si Secretary Chris Roque. Patingin. Paki-rewind lang paki-rewind mo lang ng konti. Ayan. Ayan, nire-rewind na po mga kaibigan. Ayan, nire-rewind lang. Ayan, nakita si Secretary Chris Roque. Ayun yung babae. Ayan. Di ba? Nakasalamin. Tinan mo na. Tinan mo nga naman. Bumabata si mukhang Secretary Chris. Wala ba tayo dyan? Magandang morning. Alas 6:29 ng umaga, nag-adjourn na po ng sesyon ng Senado kahapon para sa kanilang Holy Week break. Ngunit bago ito, naratipikahan muna ng mataas na kapulungan ng panukalang pag-reset sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Pinagtibay ng Senado ang Bicameral Conference Committee report sa naturang panukala na nagtatakda sa kauna-unahang BARM polls sa September 14. Nakapaloob din dito na ang mga susunod na BARM elections ay isasagawa na kasabay ng national and local elections simula sa May 2031 at gaganapin kada 3 taon. Samantala, magbabalik sesyon naman ang Kongreso sa Mayo 4. Idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa House panel, nabigo ang Vice Presidente na sagutin ang mga seryosong aligasyon o akusasyon laban sa kanya sa isinumiting answer ad cotelam. Dahil dito, uusad na ang komite sa formal na impeachment hearing para sa presentasyon ng mga ebidensya at testigo mula sa magkabilang panig. Itinagda ang simula ng pagdinig sa darating na Marso 25. Sa susunod na Miyerkules. Habang ayon kay Representative Jervil Luistro, chairman ng komite, inilatag na rin ang mga karagdagang trial dates sa April 14, April 22 at April 29. Ito'y matapos mapagtibay din ang mababang kapulungan ng resolusyon na nagbibigay pahintulot sa komite na ituloy ang impeachment hearings kahit naka-congressional recess.
Arestado ang Vice Mayor sa isang bayan ng Camiguin matapos na makuha na illegal na droga at baril. Tinukoy ni PIDEA 10 Regional Director Alex Tablate ang suspect sa alias lamang na Tata, 68 years old. Aba, ba't di pa pinangalanan nito Vice Mayor naman pala to. Isinagawa po ng otoridad ng operasyon, panghuhulain pa ngayon yung mga taga ron ilang bayan lang naman yung meron sa Camiguin, parang 5 bayan lang yata yun. Oo, dapat pinangalanan na ho ito. Sinagawa po ng otoridad ang operasyon alas 11:50 ng gabi sa Purok 3, Barangay North Poblacion, Ginsilaban, Camiguin. Nasamsam mula sa suspect ang 5 plastic sachet ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso at isang 9mm na baril at mga bala. 2 patay habang 2 sugatan matapos mahulog sa bangin ng isang wing van truck sa Old Zigzag Road, Barangay Silangang Maligboy sa Pagbilao, Quezon. Kaninang umaga lang. Ayon sa Pagbilao PNP, nawala ng kontrol ang truck na kargado ng mga feeds kaya sumalpok sa nakaparadang multicab na nakaladkad pa ng ilang metro bago tuluyang bumulusok sa bangin. Dead on the spot ang driver ng multicab habang nasawiri ng helper ng truck na naipit sa loob ng sasakyan. Umabot naman ng ilang oras ang sinagawang retrieval operations ng Pagbilao MDRRMO. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang truck driver at isa pang pasahero ng multicab. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, doon po sa mga taga-barangay Olympia, Makati City, mayroon pong nag-iikot-ikot dyan at mamimigay ng ayuda. Ayun, alam nyo naman kami dito, tuloy-tuloy ang aming ayuda. Ayan, pero yan exclusive lang para sa mga nakikinig sa DZRH. Ayan. Kaya kung kayo hindi po nyo kailangan magpresenta ng ID o driver's license o national ID man yan. Ang kailangan nyo lang ipakita nyong kayo'y nakikinig o nanonood sa DZRH. At kapag kayo'y natsyempohang nakikinig, hindi lang po cash ang inyong makukuha. Ayan, kundi meron pang Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day today ay nationwide. Ayan. Via satellite. Ayan. Kapag ikaw ay nakasagot ng tama sa tanong sa ating word of the day na itatanong sa inyo ni Sherwin, ay magkakaroon ka ng component. Ayan. Iba yun. At siyempre, kapag alam niyo naman kami dito ni Kumbachero, kapag maganda kwento ninyo, kapag kayo huwarang ama, kayo huwarang ina, hindi ka nahirati sa puro pakikipagchismisan lang sa kapitbahay mo. Pag-asa-asa, hindi kayo palaasa. Palaasa, hindi ka panay reklamo. Sa hindi ka reklamador. Hindi ka reklamador. At nakita namin na ikaw isang responsableng mamamayan at nagtataguyod ng iyong pamilya. Aba, makakatanggap ka ng papuri mula sa amin. Alam nyo naman kami. Mabagaling kami, hindi kami madamot sa papuri. At malay nyo naman. Katulad ng iba pang mga naging mapalad na mga nanalo, hindi man nanalo na nga, nakikinig lang sa DZRH, bigla pang mabibigyan ng mga dagdag na mga biyaya. Na bumubuhos ang biyaya na parang natila baga hindi mauubos. Ayun! Diba? Yun ang napaka-importante sa lahat. Ano ba hinihintay? Makinig lang kayo sa DZRH. Mahal kasi namin kayo sapagkat kayo, ang dahilan kaya kami ay number 1. Yun! Oras po natin, Aji, Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam, Samgo, Hun, 6:35 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Granular.
Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Naudlot po ang nakadakdasan ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan ngayong araw matapos na pigilan at suspendihin ang pagpapatupad nito ng Pangulong Bongbong Marcos. Para sa Pangulo, dahil sa problema sa Middle East, hindi ito ang tamang panahon para taasan ang pasahe dahil mas kailangan ng suporta ng mga commuters at ng mga manggagawa. Para po mas maintindihan natin ang rasyonal ng desisyon ng Pangulo, narito mismo ang Pangulong Bongbong Marcos at ang iba pang order niya sa DOTR. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Alam niyo po, pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyado mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at sa LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming nga rin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alakanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat po. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw po. Naimbaga bigat po. Apo. Kada kayo, men. Apo. Brain kayo. Gising na. Bayan ang katotohanan. Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali. Maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga tsuper, mga konduktor, mga pasahero? Ayan. Kung narinig niyo po ang pahaig ng Pangulo, meron po naman palang iba pang may kapalit. May kapalit kung sakaling hindi man maipatutupad ito pong fare hike. Sabi ng Pangulo ay meron daw pong
pagbibigay ng mga dagdag pa na suporta Sa mga apektadong... mga apektado sa sektor ng transportasyon. At Yun kasi, parang ang hirap balansihin yung ganyang sitwasyon, kumbachero, na tumataas ang presyo ng gasolina. Tapos may ayudang ibinibigay sa mga tsuper, tapos tataas pa ang Tataas pa ang pamasahe. pamasahe. Parang- Kaya laging tanong natin, paano naman yung mga pasahero? Yes. Hindi naman po pwedeng kapag ganun ang ginawa, tataas ang pamasahe. So, kailangan taasan na rin ang sweldo. Oo, yun. Yun ang karugtong nun. Karugtong. Ang gobyerno, nagpapasweldo sa taga-gobyerno. Paano yung sa mga nagtatrabaho sa private sector? Yun ang matindi. Oo. Kapag ka nagdagdag ka ng sweldo, Oo. saan mo sisingilin yun? Kung ikaw ba, pag gumagawa ka ng produkto, o sa serve ka o serbisyo, Oo. di ipapatong mo sa customer mo. Ayun, di ganun lang din. Umiikot lang ang hirap. Oo. Oo, pabigat ito, ang pabigat. targeted ang tulong, ang ayuda para hindi mas malawak ang pinsala, ang damage. Ang kailangan lang talaga dito mabilis, kumbachero. Yes. Yung pagro-roll out ng mga tulong sa mga affected na mga sektor, lalo na yung transport sector, para hindi naman sila umalma ng umalma at ang pagdiskitahan ng mga pasahero. Tulad nito, kumbatsero, iniulat po ng DSWD na sa Metro Manila ay umabot daw po sa 59,000 drivers na ang nakatanggap ng tig 5,000. Yan yung sa tricycle. Sa tricycle to. Oo. So, yung susunod dyan, mga iba pang PUV drivers. Oo, jeepney. Yung gumagamit talaga ng diesel kasi yun ang bigla ang sobrang taas eh. Eksakto. Yung jeep, yung mga bus, yun ang kaagad na dapat na maaksyonan. At yun, binanggit ng Pangulo, yung Diskwento. yung diskwento sa MRT, MRT, di ba? Malaking Kaya pala wala at yung tayong libreng matawagan. at yung libreng sakay. Oo. Yung sinasabi natin na ito private sector, si Kuya Will nagsimula na Nagpaplano na. nagpaplano Magsisimula. Baka na. next week yan. Monday or Tuesday. Baka Pag ma-launch yan. pinagsama-sama yan, Oo. nako baka hindi na mamasahe ang mga tao eh. Baka nga gumaan pa ang Oo. buhay kaysa doon sa dati kung pag-uusapan yung transport cost, Oo. yung nakakaing budget na ng Sa biyahe. ng pamasahe sa ating mga kababayan. Kumusta kaya ang mainit ang ulong mga driver? Kumustahin nga natin. Oo. Dahil dito sa order ng Pangulo na chill muna, wag muna. Oo. Hold mo, hold. Ano ba ang sagot nila? RH 52 Edniel Parosa. Kami na Diel! Magandang umaga, Jerry at Anthony. Nandito tayo ngayon sa Plaza Rizal sa lungsod ng Pasig kung saan sinimulan na ng regional party ng Grupong Piston ang kanilang programa bilang protesta bilang bahagi ng 2 araw na transport strike. Sigita pa rin ang krisis na kinaharap ng bansa sa produktong langis. Epekto pa rin ang tensyon sa gitnang silangan. Sabi ng Piston NCR, Jerry at Anthony, may daan silang miyembro ang nagpo-programa rito pero pagkaya ng Bantay Pasig, itong pinaka-peace and order unit ng Pasig City Government, 25 to 30 persons lamang yung nagpo-programa dito sa pinaka-Plaza Rizal. Nakausap natin si Sir Eli Villena, siyang chairperson nitong Piston NCR at kanyang inaalmahan sa kalig na kanyang grupo itong biglang bawi ni Pangulong Bongbong Marcos sa fare increase o taas pasahe na dapat sana i-arangkada ipatutupad ngayong araw na ito ng Webes. Ayon kay Villena, kasinungalingan na pinapagit ng Presidente na hindi napapanahon itong taas pasahe o ipasa sa mga commuter itong krisis o epekto ng krisis sa produktong petrolyo sapagkat bago pa raw itong tensyon sa gitnang silangan, nasa 60 pesos na ang itinataas ng halaga ng krudo pagpasok pa lamang nitong 2026. Pakinggan natin si Kuya Eli Villena. Sa hanay po namin, bagamat maliit nga yung dinagdag na fare hike, pero ang sabi po nga natin, kulang na kulang ito, tapos sinuspindi pa. Alam naman natin na talagang sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kakaperanggot o wala nang kinikita yung ating mga tuper. Namamasada po itong mga ito sa kasalukuyan, pero yung kanilang koleksyon doon lang po napupunta sa mga gasolinahan. Pangamba ng grupo ng Piston NCR, Jared Anthony, kapag sumampas sa 120 pesos per liter itong halaga ng diesel, baka mawalan sila ng 3,600 pesos sa kita
araw-araw. Dahil dyan, panawagan nila, dahil itong mga nakarang kilos protesta, ang agaran na pagsuspinde, kung hindi man pagtanggal talaga at all sa mga buwis na pinapataw sa produktong petrolyo. Gayon din, ang pagpapatupad ng 5 pisong per increase sa taas pasahe at ang dagling rollback sa mga produktong petrolyo, partikular itong diesel na kinukonsumo ng mga jeepney. Sa ngayon, maliban dito sa programa na nasa aking likuran, ipapakita ko lamang sa inyo ng live itong sitwasyon ng traffic, Jerry Anthony, dito sa Mabini Boulevard, dito sa lungsod ng Pasig. Tuloy pa rin yung biyahe ng ilan nating mga kababayang super, makikita nyo yan sa aking live video. At marami pa rin doon sa mga namamasada ay may parehong ruta ng mga members ng Pistoranam dito, particular yung EDSA Pasig, baging yung Pasig hanggang sa Maikipas Dagig at hanggang Quiapo na marami naman ay membro ng Manibela. Hindi naman naapektuhan yung daloy ng traffic dahil nandito yung PNP at syempre yung Traffic Bureau ng Pasig City Government at inaasahan na pagtapos itong programa ngayong umaga, Jerry Anthony, ay magpapatuloy sila for the second day tomorrow at ang pinabanggit si Eli Villena ng Piston Pasig. Baka kalampagin nila si Pangulong Bongbong Marcos sa area ng Mindiola. Bukas yan, araw ng Biyernes. Live mula rito sa lungsod ng Pasig. Ako si Edniel Barroso, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, paano ngayon kung hindi sila papasada, di wala silang kikitain? Ay gano'n na nga, Katunying at Jerry. Pero kagaya nga nung binabanggit natin, marami pa rin dun sa fraksyon na nakikita natin, napapansin natin sa pag-ikot dito sa Pasig araw-araw, ang buhay biyahe sa ngayon. Itong grupo na ito na nandito, ang binabanggit na estimate ng government unit, 25 to 30%. Yes. Nabanggit mo kanina. Ang tanong ko nga anong, di ba, kung hindi sila papasada, wala silang kikitain, mababawasan pa yung masasakyan, mahihirapan dyan yung mga pasahero. Tapos, ang ending nun, uuwi sila mamaya, wala silang maiuwi sa kanilang pamilya. Parang gano'n na nga. Ganon talaga. So parang, tapos ilang araw daw ito, Edniel? Dalawang araw, hanggang bukas. At maaring ma-extend. Ma-extend. Baka naman pinahihirapan nyo lang kamo yung mga sarili ninyo. Tapos, mainit na ba dyan? Kumusta ba ang weather dyan? Mainit na, maaraw na. Maaraw na. Maliban nga doon sa binabanggit natin kanina pa na yung iba Katunying sa members ng mga ng Piston NCR na nagrally rito na masada pa kaninang madaling araw. Nakapag-impok na. Oo, pero magkano lang naman yun at considering yung mahal ng crudo kahit binabanggit mo, pangalmos na lamang siguro yung kanilang mahita. I don't know kung may program ngayong hapon, pero kung wala silang programa mamayang hapon, yung iba usually naman kagaya nung sa Manibela halimbawa, pagtapos sa kanilang programa, bumabawi sila ng pasada kinahaponan. Sa hapon. Ang alam natin, ang main event ngayong araw ay nandoon sa Quezon City area, tapos bukas sa Mendiola. Kung tatagal sila ng buong araw, talagang wala silang kikitain. Okay. Thank you, Edniel Parosa. Wala dito sa Pasig, balik sa inyo. Katunying, Jerry. Si Edniel Parosa dyan sa Pasig. Katunying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 6:56. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Jolina Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Oy, birthday pala ngayon kumbatsero ni Dr. Alfred Tan. Ay, Dr. Alfred. Dr. Alfred, happy birthday. Sa birthday mo pala si Richan Matining. Isang big bike Brethren Riders, BBR.
Kari-chan, happy birthday! At birthday din ngayon, kumbatsero, ni Regional Director Joyce Andaya ng Department of Education. DepEd. Ay, Ma'am Joyce. Ma'am Joyce. Happy birthday po sa inyo. Happy at birthday. Magandang morning din kay Engineer RV Victorino. Engineer, kumusta ba dyan sa Bataan? Marami na rin bang mga nahihirapan dyan, ng mga kababayan natin? Bawal pang magtaas ng pamasahe Wala muna magtataas. Ang isa pang nagbe-birthday ay si Kuyang Joey de Guzman. Kuya Joey. Ay, Kuyang Joey. Happy birthday. Ka-birthday niyo pala si Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Ay, Governor. Tinan mo nga naman. Masantos siya kabuasan. Ayun. At sa kayo namin, agbangon kila. Ayan. Doktora Valerie Ginto. Si Doktora Valerie Ginto, kumbatsero, dyan sa St. Luke's. Lagi palang nakatuto. Kahit na siya nagdadrive. Sarili niyang pag ikaw nanonood, doktora, habang radyo lang muna pag nasa sakyan. Halimbawa, pupunta ng St. Luke's, pupunta ng dito sa PGH, pupunta sa Asian Hospital, at may mga kasamaan siyang doktor na kapwa niya listener din ng 2x2 sa DZRH. Ayun. Sila Doktora Gloria. Ano first name ni Doktora Gloria? Mag-asawa silang doktor, kumbatsero, dyan sa Asian Hospital at saka sa St. Luke's. Si Doktora Gloria. At saka si Dr. Novero. Diyan sa St. Luke's. Mga doktor, ang dami nating mga doktor na taga-subaybay. Ayan. Magandang morning sa mga doktor. At kay Dr. Tony Liachon. Doc Tony. Magandang morning. Si Dr. Luis Go. Oo nga, Dr. Luis Go. Doc Ninong. Ninong. Doc Luis Go. Magandang morning po sa inyo. Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong libreng puso dyan? Kaya wala ba tayong libreng probiotic dyan? Ayun, probiotic. Kailangan natin yan. Kailangan natin. Ayan, si Doktora Carol Gloria. Ayan, Doktora Carol, magandang morning. Gusto natin makakausap ng mga taga-gobyerno ngayon. Kaya lang aga ng mga meeting ngayon, kumbatsero. Si LTFRB Chairman Vigor Mendoza lang gusto nating malaman sana kung paano nila yung bang papayapain ang kalooban. Tama talaga. Ng mga nasa sektor ng transportasyon. Kaya lang maaga daw po ang mga meeting. Si Secretary Sharon Garin na naman ng Department of Energy at kinokontak pala natin, kumbatsero, si Attorney Adrian Ferdinand Sugay na Presidente at CEO ng PNOC Exploration Corporation. Sila po yung bumibili na, umorder na ng 2 million barrels ng petroleum products para maging buffer stock po natin. Kung ano man. So, ibig sabihin, government-owned company po ang bibili ng langis mula sa ibang bansa. Alam niyo po ba kung magkano ang presyo ng petroleum products sa ibang bansa, yung mga kapitbahay lang natin? Para lang may idea kayo, Di ba dito sa atin, ang diesel, kumbatsero, ay mahigit 100 piso na. 100 plus na. May 116, 115, 113 per liter. Alam niyo po ba na sa Indonesia, ang presyo po ng petroleum products per liter po ito ay naglalaro sa 24 to 50 pesos depende sa gasoline station. Sa pesos sa na yan. peso equivalent na po ito. Peso equivalent Kamura po ito. sa kanila, Indonesia. Sa Thailand po ay 57 to 59 pesos lang. Tinan mo na, At sa Malaysia ay 33 to 60 pesos lang ang bracket, ang range po ng presyo. Mga kalapit lang natin yan Nakapaligid lang sa atin yung mga bansa na yan. Bagamat meron po silang mga sources ng sarili langis. nilang source. May sarili silang source. Pero nananatili po yung katotohanan na bumibili pa rin sila ng petroleum products, crude oil man o kaya ay finished product mula po sa gitnang silangan, mga kababayan. Kaya nga yung tanong natin bakit yung old stock na sabi nga po ng pamahalaan hanggang end of April pa, tumaas ng ganito kataas ang presyo. Grabe. Hindi kaya po, nga, kung buti sana kung pa 10 piso o 20 pesos ang tinaas
Ulitin ko po yung pinakamataas na kapitbahay natin, ito pong na mga binanggit ko, Thailand. 57 to 59 pesos. It is almost half nung presyo ng produktong petrolyo dito sa atin. Hindi natin gustong ganito kababa dahil baka sabihin nga meron silang source. Pero wag namang ganito kalayo. Oo, wag namang sobrang layo na ganyan. Wag namang ganito kalayo. Parang nagkakalokohan na po dito eh. Oo, baka naman mas maging mabangis pa ang gobyerno sa mga klarong-klaro naman na may pagsasamantala. Yun na nga. Ayaw naman nating pagbintangan sila na doon lang sa increase hindi tayo mapagbigyan doon na yung staggered. Yung sinasabi nilang staggered Oo, anak ng baka. Joseph, Yun po ang ating parang apurado silang magtaas eh. Ay nako. Nanang ko po. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. Ay! Bago mo lang pindutin yan, kumbatsero, nag-text lang itong si Colonel Byron Tabernilla. Ay, pinsan. Pinsan mo. Pinsan. Colonel Byron. Sabi niya, pwede bang sumipsip lang muna ako sa aking hepe? Hepe, si Mrs. Hindi, ang chief ng PNP. ko. Bukod sa kanyang commander. Binabati raw niya ang birthday ba ngayon? Ni General Jose Milencio Corpus Nartates Jr. Birthday mo pala ngayon na Chief, PNP Chief, happy birthday. Binabati ko yun ng buong General Services Support Division ng PNPA sa pangunguna ni Colonel Byron Tabernilla. Ay, pinsan, kumusta ba yung mga tinuturuan nyo dyan? Wala na bang hazing dyan? Oo. Dapat wala na. Dapat wala. Kung meron man, kurut-kurut lang. Ang cute-cute mo. Kinurot nga. Bullshit! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, taas pasahe, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos. Libreng sakay, inilarga na ng DOTR. Tigil pasada at protesta ng grupong Piston, umarangkada na, naudlot na taas pasahe, kinasasama ng loob ng mga tsoper. Kampo ni VP Sara Duterte iginiit na may depekto ang mga impeachment complaints. Senador Marcoleta absuelto sa paglabag sa campaign contributions, walang sapat na ebidensya ayon sa COMELEC. At ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa. Posibleng madismiss lang dahil sa kawalan ng polisiya sa Senate room. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. bago lang ang ating mga balita. Namigay muna tayo ng kwarta. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Sa Barangay Olympia, Makati. Sherwin, kumusta na dyan? Ngayong 7:12 ng umaga, Engineer Tony Nanggel. Sa Makati, may nanalo na. Sherwin! Yay! Go, go, go! Anthony, Jerry, bawal talaga at hindi pwedeng magtaas ng pasahe yung ating mga motorista, mga public utility vehicles dito sa Makati. Pero
Etong si tatay, pinagbilinan din ng kanyang doktor na huwag magtataas ng kamay dahil maglalaro tayo ngayon tatay ng hep hep hooray, hep 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 hooray. Alam niyo yung larong yun tatay? Alam ko. Okay, alam niyo ang forma ng hep hep. Yun ang may tataas ang kami. Naku, sayang, paano kayo mananalo sa contest Hindi natin? pwede. Wag na muna ngayon. Next time na Huwag na tayo lang. mag-hep hep hooray ngayon. Pero huli-huli natin na nakikinig sa DZRH tong si tatay, pangalan niyo po? Berhilio Macario. Si Tatay Berhilio Macario na palaging nakikinig sa DCRH. at ang paborito mong programa? Anthony Taberna at saka si Jerry pa 2x2. 2x2 dahil paborito mo ang 2x2. Ito meron kang 1,000 pieces. Salamat. Tatay at kailangan Teka makuha niya muna, ating... Sherwin. Ayan, ano ba nangyari? Paano ba yan? Nationwide. Paano ba si tatay? Nationwide. Hindi, na paano daw kayo? Oo. Napilay ako, napilayan. Ano, nag-basketball ba kayo? Nag-tennis. Nag-basketball, nag-tennis, o ano? Nag-pickleball. Napilayan ako, nadulas ako. Ay, nadulas. Naku naman. Nadulas ako. Mag-iingat to kayo. Madulas po talaga ang langis ngayon. No? Napakataas. Ilang taon na ba kayo? 76. Ako, 76. hindi halata. Hindi halata. Ganda ng, Mukha lang 75. hindi, ganda ng katawan ni tatay eh. Mag-iingat po kayo dahil yung mga medyo maiidar Opo, na. opo. Mga maiidar na, medyo malulutong na mga... Mga buto. Buto-buto. Oo. Sabi nga po ng doktor eh. Oo, mag-ingat po tatay. Maraming salamat sa pakikinig niyo sa amin lagi. Thank you. Salamat din po sa inyo. Ayan tatay, kailangan makuha niyo yung ating word of the day para makuha niyo yung dagdag nating mga regalo. Nationwide. Nationwide! Yan dahil nakuha mo ating word of the day. Ito ang DZRH Medium Component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin tatanggaping grocery bag mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan! At speaking of labahan, ito, hindi mo na lalaban, isusot mo na kagad, DZRH t-shirt, ang pinakabagong disenyo ng t-shirt, minomodelo ng lalaking may pinakamalalim na dimple sa buong mundo. Salamat sa inyo. Thank you. Maraming salamat din tatay. At syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sharon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:15 na umaga, nag-deploy na ng mga bus ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang tugon sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na magkasa ng libreng sakay sa gitna ng tigil pasada ngayong araw. Ayon sa Department of Transportation, i-deploy ang mga bus o nakadeploy na para sa libreng sakay sa ilang ruta kabilang ang Quiapo to Welcome Rotonda, Welcome Rotonda papuntang Cubao, Tagtahan to Cubao, Taft UN Avenue to Pitex at Loton to Pitex. Lalarga ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukod sa DOTR, magde-deploy din ang bus ang Office of the President, Coast Guard at Philippine National Police. Inihahanda na ng Department of Transportation ang iba't ibang programang tututok at makatutulong sa mga pasahero at PUV drivers matapos kanselahin ang taas pasahe. Ayon kay DOTR Acting Secretary Banoy Lopez, nakausap na niya ang mga toll operators para sa pagbibigay ng toll discount. Minabadali na rin anya ng DOTR ang paglalabas ng fuel subsidy para sa mga drivers and operators. Mahigit sa 59,000 tricycle drivers na sa Metro Manila ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng fuel subsidy program upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dismayado ang grupong Piston sa pagbara ng Pangulong Bongbong Marcos sa nakatakdang taas pasahe sa pampublikong sasakyan ngayong araw na ito. Ayon kay Piston National President Moy Floranda, ang ginawa ng Pangulo ay parang candy lang na inelok pero mabilis ding binawi
habang may mga gasolinahan lechon ang ibinigay. Ganun ba yun? Ganun ba yung analogy na yun? Dagdag ni Floranda, ang kanilang tigil pasada ngayong araw ay panimula pa lamang ng mga pagkilos sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan hanggang hindi nila nakakamit ang kanilang ipinapanawagan. Samantala, umingay muli ang panawagan para sa aumento sa sahod sa harap ng nakaambang taas pasahe at pangamba na tumaas ang presyo ng mga bilihin kung magpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Pinangunahan ng National Wage Coalition sa Kongreso na magpatawag ng special session upang maipasa ang matagal ng panukalang 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa. Ayon sa grupo, lalong nahihirapan ang mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng langis kung saan ay lumagpas na sa mahigit 100 piso ang kada litro ng diesel. Dagdag ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza, hindi sapat ang mga subsidiya at kinakailangan ng agarang dagdag sahod upang makasabay sa tumataas na gastos. Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na may fundamental defects ang mga inihaing impeachment complaint matapos ideklarang sufficient in grounds ng House Justice Committee. Ayon sa kampo ni VP Sara, ang naturang hakbang ay hindi pa isang paghatol ng katotohanan o pananagutan. Binigyan diin ng defense na nananatiling hindi nagbabago ang kanilang posisyon sa mga reklamo dahil nakabatay lang ang mga ito sa konklusyon, haka-haka at mga naratibong hindi umano nakaangkla sa mga kinakailang ng ultimate facts. Dagdag pa ng kampo, ang mga paratang ay tila naghahanap pa lang ng ebidensya sa halip na suportado ng malinaw at matibay na ebidensya. Inabsuelto ng COMELEC si Senator Rodante Marcoleta sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa election laws. Sa resolusyon ng COMELEC Anbank na may petsang Marso 18, pinagtibay ng poll body ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department na itigil ang fact-finding investigation laban sa senador. May kaugnayan ito sa hindi pagkakatugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at ng kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. Nabatid mula kay Marcoleta na nakatanggap siya ng 75 million pesos na contribution mula sa kaibigan, ngunit hindi ito idineklara sa kanyang SOSE. Git ng senador, may tuturing na personal funds ang donasyon pero dahil natanggap niya ang pondo isang buwan pa bago ang opisyal na campaign period. Binigyang din pa ni Marcoleta na batay sa tinatawag na Piñera Doctrine, itinuturing lamang na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng campaign period. Maaaring madismiss ang ethics complaint na inihain ng grupong Wag Kang Kukurap laban kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi ni Ethics Committee Chairman JB Ejercito, ito'y kundi ring ginaang reklamo ngayon at ang titingnan dahilan lang ay ang no work, no pay policy. Paliwanag ni Senator JB, wala sa Senate rules ang ngayon ang ganitong polisiya at kung didesisyon na itiyak na mababasura lang ito. Po ni Senator JB, ang tanging magagawa muna nila ay amyandahan ang Senate rules at kung gugustuhin ng complainants ay maaaring iain muli ang reklamo sa komite. Pero talaga meron na yan na kumbatsero. At ibatay lang sa kung ano yung rules sa ibang mga rules on naturalesa sa gobyerno, sa pribado. Di ba lahat naman tayo, no work, no pay. Yun! Dapat ganun din sa Senado. Yun! Samantala, sinuspindi muna ang face-to-face classes sa ilang paaralan at universidad sa Metro Manila at kalapit na probinsya ngayong araw. Ito bilang paghahanda sa ikinasang nationwide transport strike ng mga tsoper sa pangunguna ng grupong Peston. Sa halip ay nag-shift muna ang mga paaralan sa alternative learning modalities tulad ng online classes. Kabilang dito ang UP Manila, Ateneo de Manila University, UST, UP Integrated School, Polytechnic University of the Philippines, University of the East Manila, Caloocan campuses at iba pang universidad. Pati yata De La Salle. Pati La Salle. Pati ang De La Salle University. Susunod! Tito Boy! Ano ba ang paliwanag ng COMELEC sa pag-absuelto kay Senator Marcoleta? Pero yung nag-donate ay hindi absuelto. Ano? Yung binigyan ay absuelto. Pero yung nag-donate hindi absuelto. Ano? Oo. Tama ka. At may mga bago pa lang. Humingi nga tayo ng paliwanag dyan. Para lang mas maintindihan Para natin. maintindihan. At meron bang
Ano ba ang mga pribilehyo ng mga bagong deputy speakers? Mga bagong deputy speaker sa House of Representatives. Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. Chityam Diapdihon 7:22 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo Pangunahing balita. (7:28) ng umaga. Ang tanong, yung tumanggap ng donasyon, absuelto. Walang lalabag na batas. Yung nagbigay, may delikado, kaso? may kaso, Ganon? iimbestigahan pa. Ganon? O sabi natin si Chairman George Garcia ng COMELEC para mas maintindihan natin itong kanilang desisyon na ito. Ano bang rationale sa ganyang pasya? Mr. Chairman, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Katunying Ka Jerry sa mga kababayan natin, magandang morning po sa inyong lahat. Opo. Okay, first things first. Ang sabi po ng COMELEC and Bank ay bagamat hindi kayo bumoto, nag-inhibit pala kayo dito. Uy, sino ba yung naririnig namin? Nasa airport ba kayo? Sana po, nandito tayo sa airport at tayo po sa Tugigaraw. Ganon. Opo. Ay, Nakasakay na kayo sa aeroplano? Baka hulihin kayo ng sikreta. Opo. Ang tanong po namin ay bakit po ba inabsuelto si Senator Marcoleta gayong siya po'y tumanggap ng 75 million na donasyon kahit na siya naman kasalukuyang kongresista pa nung panahon siya ay hindi pa nagpa-file ng na hindi dineklara sa kanyang salin at saka sa SOSES, Statement of Contributions. Apo, Katunying Ka Jerry, una po muna liwanagin natin para sa mga kababayan natin. Magkaiba po ang jurisdiction kapag SALN. Ang SALN sa opisina ng Ombudsman, yung SOSES, Statement of Contributions and Expenditures ay sa Commission on Elections. So maliwanag po yun. Yes, so kami po ay nagkaroon ng tinatawag na motu proprio o kami mismo, initiative namin, investigasyon sapagkat nung mga nakaraang taon ay naging mainit na issue yung hindi daw po tumutugma. Yung pong SALN ni Senator Marcoleta at yung SOSE na kanyang final na lumalabas, may ginastos siyang amount na inyong nabanggit, pero bakit hindi nakareflect sa SOSE na may nagbigay o may nag-donate sa kanya. Tapos lumalabas daw po ba na sa SALN, ibig sabihin personal siyang gumasto samantalang wala naman daw pong ganung amount doon sa kanyang SALN. So again, hindi po namin pinakailman yung SALN, ang pinakailman po namin yung SOSE. Na ang katanungan po ay ganito. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura pero hindi pa start ng campaign period. Natatandaan niyo po, Katunying Ka Jerry, meron po tayong dinatawag na jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus COMELEC na nagsasabi na ang isang nag-file ng kandidatura sa isang automated election ay magiging kandidato lamang sa unang araw ng kampanyahan. 70 araw yan. Opo, 70 araw sa national position at 45 araw sa local position. Nangangahulugan, hindi pa applicable sa kanya ang election law kahit na siya ay nag-file na ng candidacy. Ngayon po, sige, sa po ay sabi niya nakatanggap siya sa 3 tao. Kaya lang po, ang magiging katanungan ay, ang isa bang kandidato na hindi ni-reveal, hindi sinulat yung mga pangalan ng mga donors or contributors niya ay mananagot sa batas at ito ba yung isang kasong kriminal? Sa ating pong Omnibus Election Code 1985 po yan, 1985 ay ang sinasabi sa Section 109, dapat daw po isulat ang lahat ng mga detalye na pinapasulat doon. At pagkatapos ito po yung sinusugan pa ng Section 262. At ang sinasabi, kapag ka hindi tumupad doon sa pinagbibilin o hinihingi ng Section 109, yan ay kasong kriminal na pwedeng managot ang mismong kandidato ng 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So maliwanag po, kasong kriminal pala siya. Kung kaya nga lamang po, biglang may naipasang batas
na tinatawag na Republic Act 7166. Yan po, Katunying Jerry, yan po naipasa mga 2006-2007. 1985 Election Code, tapos merong 2007 na batas. Ang batas ay Republic Act 7166. Ang title noon ay synchronization ng halalan. Okay. Meron pong provision doon, Section 39. Ang nakalagay doon sa Section 39, nire-repeal niya yung Section 109 ng Omnibus Election Code. At sinasabi na yung po daw hindi pagdideklara o yung kakulangan sa dapat ideklara sa SOSE ay hindi na kasong kriminal. Hindi na po siya election offense. So, maliwanag po yon. Ang ibig sabihin, kung ang aming pag-iimbestiga kay Senator Marcoleta ay patungkol sa kasong kriminal, tigil na po dapat kami sa pag-iimbestiga. Sapagkat wala na po siyang kasong kriminal dahil decriminalize na. Kumbaga sa libel, ang libel po ngayon decriminalize eh. Fine na lang, fine kapag ikaw ay na-convict sa libel. Subalit, hindi po porket na repeal, na baliwala na yung batas, ay wala na yung obligasyon ng isang kandidato na mag-report pa rin ng tama. So ang sinasabi namin, hindi pa rin siya nag-comply sa Section 109 na dapat i-declare yung lahat. Subalit, hindi na po ito kasong kriminal. Maaaring administrative o anumang liability, pero hindi na po kasong kriminal. Ngayon, yung isang katanungan niyo po, bakit naman itong mga nag-donate? Yan. Tama. Napaka-unfair naman. May provision din po ang Omnibus Election Code na nagsasabi na ang mga nag-donate, kinakailangan mag-submit kay COMELEC ng tinatawag na certificate o report of contribution. Na ang sinasabi din ng batas, mga donor yan, Chairman, ang kailangang mag-report sa COMELEC, hindi lang pala yung kandidato, pati yung nag-donate. Yes, bisan po ang ginagawa ng kandidato, sinasama na sa kanyang SOSE yung report of contribution na tinatawag. Okay. Ngayon po, ang sabi ng batas, kapag hindi ka submit, nag-accomplish nung report of contribution, ikay mananagot at ito'y kasong kriminal. Yan pong provision na yan ay hindi na-repeal doon sa Republic Act 70. Nako! Pambira! Hindi po yun. Panginoon ko po sa batas ay yung mga kandidato pero hindi po yung mga contributors or donors. So yung dahilan kung bakit pinatuloy nung aming opisina, yung PIFAD, yung Political Finance and Affairs Department, at sinabing dapat kasuhan o mag-file ng criminal complaint laban sa 3 na mga nagbigay sa aming law department. So na-decriminalize ng mga politiko, ng mga mambabatas 20 years ago na kandidato naging kandidato yung tungkol dyan sa campaign contributions, pero hindi na isama yung mga donor. Yun po yung maliwanag, Katunying Jerry. Talaga pong maaaring sa isang banda, kahapon nga po, yung mga katanungan sa akin ni Chairman, parang unfair po yun. Kaya ano po, siyempre yung wisdom ng batas ay talaga pong wala sa atin at ito po yung nasa ating legislature. Or maybe it was an oversight. Oo, hindi kaya ganun, Chairman? May posibilidad po. Ayaw naman po natin isisi sa mga panahon yun ng ating Kongreso. In fact po, sa kasalukuyan, may isang panukalang batas sa mababang kapulungan na ibinabalik yung kung ano yung sitwasyon bago naman po magkaroon ng Republic Act 7166. In fact, si dating Senador Miriam Santiago, nung siya ay buhay pa, ay nag-sponsor din ng isang panukalang batas upang muli nagawing kriminal yung Section 108 na yan, para naman maging equal sa lahat. Subalit ito po hindi naman naipasa rin ng Kongreso nung siya ay buhay pa. Isipin niyo yung sitwasyon na yun. Naalala ko tuloy, mukhang isa yata sa mga campaign contributors former Congressman Mike Defensor. Opo, yun naman po mga donors, contributors na maaaring makasuhan. Katunying Jerry, wag po sila mag-alala, meron pa naman po silang pagkakataon na maipaliwanag ang side nila sapagkat nagpapail pa lang naman po ng criminal complaint sa law department namin. Kumbaga sa
sa ating pong proseso, pulis ang nag-imbestiga, pinail ang kaso sa piskalya. Sa piskalya, sila ay pagpapaliwanagin pa rin po. So, may mga paraan pa rin naman po sila. Ano po ang makapagpaliwanag ng kanilang punto at depensa. Ano po bang sentensya doon? Yung criminal pala yan. Criminal pala eh. Ano po, may kulong? Election offense po yun, 1 to 6 years imprisonment. 1 to 6 years imprisonment. Nako. Teka muna, linawin na nga natin na para alam na ng lahat. So, ang isang kandidato, kailangan pa rin gumawa ng sose. Tama po. At kailangan pa rin namang i-accomplish naman lahat. Ano yung nire-require ng batas? Kasi nga po, ito po yung issue ng transparency at saka accountability. At kung hindi niya ginawa yon, pag hindi ginawa ngayon ng isang... ginawa yun, pwede siyang managot administratibo. Administrative fine po ang kalimitang itinapataw ni COMELEC. Technically po, pag hindi niya na-accomplish lahat yung nire-require o hinihingi, pwede pong makonsider yan na parang non-filing. Sa atin po, pagka non-filing, pinagbabayad namin ng 5,000 hanggang 20,000, depende sa posisyon. Pag 2 beses na non-filing, sabi po ng Supreme Court sa kaso ng Joel Maturan versus Comelec, ay perpetual disqualification to hold public office yung maigagawad na doon sa mismong politiko pag 2 beses. Sa second offense. Kaya lang, itong nangyari na to, kung gagamitin itong president, dahil ito'y parte na ng ating kasaysayan, paano kung sabihin ng lahat ng mga politiko sa susunod na eleksyon na, ganun pala, magmamarkuleta na rin ako. Pagkatapos kong mag-file, mangingilak na ako ng mga pondo, manghihingi ako ng mga donasyon until the midnight o yung bisperas mismo bago ang campaign period. At hindi ko siya idideklara. Okay lang po yan? Alam niyo po, yan po yung ating patuloy na panawagan. Katon yung Kadya, kahit nung ako'y na-interview niyo pa nung bago mag-eleksyon ng Mayo 12, 2025. Sabi po natin, talaga pong prong sa abuse, yan pong desisyon ng Korte Suprema at yung mismong probisyon ngayon ng batas. Wala pong choice si Congress at si Supreme Court, kahit si COMELEC, kung hindi sundin po namin yung desisyon ng Supreme Court na hindi pa kandidato ang isang kandidato maliban na lang sa unang araw ng campaign period. Yun ang kadahilan ng Katon yung Kadya kung bakit naglipa na yung pagkalalaking tarpaulin pagmumukha nila sa mga kalsada. Bago mag-campaign period, wala pong magawa si COMELEC dahil hindi pa nga po sila kandidato. O kaya naman, ang laki na, bilyon na nagagastos bago magkampanyahan. Hindi po namin sila mapipigilan o makuobliga mag-report dahil hindi pa nga po sila kandidato. So sa mga donors naman, anong lesson dito, Chairman? So dapat... Huwag kayong papayag na magsasabit sila ng kanilang sose nang hindi kasama. Nakikita niyo yung pangalan niyo na nakalagay sa report. O kaya papirmahin niyo mismo. Kayo mismo magpapirma ng report on contribution doon sa mismong politiko para sure na bago kayo magbigay, bago niyo ibigay yan, ay mare-report po yung pangalan doon, maisasabit nyo sa COMELEC. Pero hindi po ito kadahilanan upang tayo tumanggi o wag magbigay ng ating mga contribution. Parte po yan ng ating eleksyon o kampanyahan. Okay. Hubarin nyo muna yung pagka-COMELEC official nyo. May tatanong kami sa inyo bilang isang abogado naman po kayo, attorney George Garcia. Opo. Ito po tanong namin. Kapag ka po ba nag-donate ang isang tao sa isang kandidato, di ba, de-donor na siya. Siya po ba pinapatawan ng donor's tax? Opo, meron po kasi ang BIR na kinakailangan magbayad din ng tinatawag na taxes. So, ayun po, separate po yan. Kaya kung hindi ka nagbayad ng tax, na nire-require ng BIR, ibang kaso po yun. Tax evasion yun, o kaya naman may kaso pa sa ating National Internal Revenue Code. Yun po yung sinasabi namin, Katunying Kajeri. May mga sinetel kaming mga bagay, subalit yung mga bagay na sa jurisdiction naman ng ibang opisina, katulad ng Office of the Ombudsman, o kaya ng BIR, sa kanila po yan. So pwede pa pong managot sa ibang bagay, pero sa COMELEC, as far as we're concerned, wala ng criminal liability. Opo, okay. Doon po yung susunod na tanong ko, attorney. Hindi COMELEC. Hindi po COMELEC. Yung tinanggap po ni Senator Marcoleta na 75 million dahil yun ang nababanggit. So income niya yun? Income niya yun. Dapat po ba niyang ipagbayad ng income tax yun? Meron po kasing pinakitang resibo ng pagbabayad sa BIR na
yung po sa answer ay nailakip. And then for mukhang patungkol sa bayaran ng buwis ay nakapagbayad po ng mga buwis. So dapat pala talaga dapat talaga ibayad ng buwis dahil that is considered as income, ano? Ay, meron pa nga po tayong kandidato, tumakbong presidente na nung siya ay tumakbo dati, may natirang 50 million. Binayaran po niya ang income tax dahil hindi na niya sinole. 50 million. Si Yorme. Tapos kailangan nakadeklara na 'yon sa kanyang salin. Dapat po maideklara sa SALN at dapat din nakadeklara sa SOSE na may kahit paano may natira na at the same time na nagbayad ng tinatawag na income tax. Hindi, pero ito nga kung hindi nga dineklara sa SOSE, hindi rin wala rin sa SALN. Wala din dineklara sa SOSE. So, kung hindi po idineklara 'yon sa SALN, ibang problema po niya 'yon, ano? Opo, kaya po may iba isang grupo rin na nag-file naman sa Office of the Ombudsman ng kaso patungkol sa SALN at saka sa SOSE. Pero ang ginawa po ng Office of the Ombudsman, ni-refer sa amin yung issue tungkol sa SOSE at na-retain sa kanila naman yung issue patungkol sa SALN. Ayun. Okay. Thank you, Chairman at Attorney George Garcia. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo sa pagbiyahe nyo at mag-ingat po. Tinatawag na kayo ng stewardess, Chairman. Ayan, si Chairman George Garcia. So, meron siyang mga binabanggit na batas. Siguro sasabihin ng mga tao, ano ba yan? Ba't ganon? Kaya lang, meron palang mga ganong klase. Una, ang ruling ng Supreme Court. Yan talagang pinera na yan ruling na yan. Penera ruling. Yung pinera na yan. Yan ang... Pinera talaga dating. Pinera talaga pangalan no? Pinera jurisprudence. Tapos, merong batas. Yung amendment sa Omnibus Election Code. Pala yun. Ang problema, itong mga mambabatas na gumawa nito, na protektahan nila ang kanilang sarili. Nakalimutan nila na protektahan ang mga donor. Ang mga donor, anak ng bakang dalaga. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. 7:44. This time check is brought to you by Balita. Balikan lang natin ang ating mga RH reporters, kumbatsero, na nagsisikhay para sa buhay na ito. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin na nais lang po nating magpasalamat kay Attorney kay Attorney Cam na nag-abot po sa amin ng ayuda rito. Ito, maraming salamat po sa namin. Gusto niyo bang ipakita? Pamunuan ng DZRH, naiabot na po sa amin. Naiabot na po sa amin ng ayuda at ito po ay ibibigay na po namin pag-uwi namin kaagad sa aming mga maraming salamat, Attorney Cam. Talagang ganyan magmahal. Yan yung sinasabi namin sa inyo. Ayuda. Ang DZRH ay hindi basta-basta. Kala nyo, titingin-tingin. Hindi. Pumunta pa dito si Attorney Cam at meron pang ebidensya, pinapirma pa kami ng para lang personal na iabot itong ayuda. Maraming salamat po sa pamunuan ng hindi na po namin sasabihin sa inyo kung magkano dahil baka mainggit pa kayo. Mainggit lang kayo. Baka mainggit pa kayo. Pero sigurado, diretso po sa mga misis po namin ito. Hindi na nga namin bubuksan Nag-text na nga si Mabel akin yan. Akin yan. Alam mo naman na Ate Mabs, hindi lang yan. Aking kakao. Eto na sila. Asa na? Nabura. Kanina, 25 lang yung nagtigil pasada sa Pasig. Sa Baclaran kaya. Nako, mukhang mas marami sa Baclaran. RH15, Giselle Regaport. Come in, Giselle! Pasada ngayon yung mahigit 100 jeepney driver dito sa Baclaran yan para kalampagin yung gobyerno sa serye ng mga mega oil price hike. Bitbit yung mga placard na may nagkasaad ng kanilang panawagan, humilera yung mga tsuper dito sa service road ng Ross Boulevard para magsagawa ng kanilang noise barrage. Pumaluan nila sa 3,600 piso yung gastos nila sa diesel kada araw lamang yan
kaya halos wala na silang mauwi para tustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Layon daw nitong protesta na ipakita yung dismaya at galit ng sektor sa walang puknat na taas presyo sa petrolyo kung saan damay na rin pati yung mga bilihin. Panawagan nila agarang rollback sa fuel price sa pre-spike level o bago ipatupad yung malakihang taas presyo, suspindihin yung VAT at excise tax sa langis, ibasura na yung oil deregulation law at magpatupad ng price control. Nais din nilang panagutin yung mga oil company na labis daw kung magtaas presyo, pinabibilisan din ng mga tsuper yung pamamahagi ng subsidiya mula gobyerno at direktang suporta sa sektor ng transportasyon. Naging emosyonal naman kanina dito si Piston National Coordinator Cirilo Latoreno habang nagpapahayag ng kanyang saloobin dahil sa tagal na raw ng kanilang pakikibaka. Pakinggan natin. Laban para sa interes ng buong sambayanang Pilipino. Pagkamat tayo, napapaluhan na po ako. Dahil po, simula pa po ng 18 anyos ako, nakikibaka na po ako. Hanggang ngayon, walang pagbabago. Lalong lumala. Dahil andyan yung sistema ng kapital, sistema ng nakawan, sa isa ng gobyerno. Pero hanggang ngayon, wala nakukulong. Nag-deploy naman yung lokal na pamahalaan ng Pasay City ng 3 L300 para mag-alok ng libreng sakay mula dito sa Baclaran hanggang sa MRT Rotonda. Maghapong arangkada, kayang magsakay ng bawat L300 ng mahigit 10 mananakaya. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Kung wala kayong masakyan o kaya namamahalan kayo sa pamasahe o kaya naman ay nahihirapan na kayo sa buhay na ito. Ito yung sinasabi natin na kailangang pasimulan na hindi lamang ng national government, kundi ng local government at ng private sector. Ang pagtutulong-tulong, magbakas-bakas muna tayo. Tama, sabi nito si Asik Jomar Canlas. Binabati lang ng happy birthday si Yusek Jojo Cadiz. Ay, Yusek Jojo Cadiz. Happy kayo, birthday. Wala ba tayo dyan? Tsaka itong si Mrs. Aurora Bersamin. Ay, Ma'am Aurora Bersamin. Ang Mrs. ni former CJ Lucas Bersamin. Happy birthday po, Ma'am Aurora. Ma'am Au. At happy birthday din kay Attorney Falor Trinidad. Ang mabuting may bahay ni Attorney Vic Trinidad. Maganda morning at muli happy birthday kay Governor Monmon Guico. Wala ba tayong libreng bangos dyan? O kaya tupig? Andito na si RH23 Edwin Duque dahil meron pong libreng sakay dyan sa Malabon. Ngayon! 23 Edwin Duque. Kamin Edwin! Tama ka, Jerry. Nagka-libreng sakay na ngayon ang pamalanguson ng Malabon dahil nga doon sa mga lugar na apektado. Itong isinagawang tigil pasada ng grupong Piston at Manivela dito sa may bahagi ng Kamanaba. Nagrally ngayon ang ilang grupo ng Piston dito sa Monumento Circle sa harap ng lambaran ni Gata Andres Bonifacio at ang kanilang isinisigaw, huwag tinututulan nila yung pagipag-aliansa ng Pilipinas sa Israel at ng US. Dahil anya mayaman daw ang bansa Pilipinas, hindi na raw kailangang tumambi pa sa ibang lugar, sa ibang bansa. Ang kanila sinisigaw din ay yung pagtaas, itigil yung pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina dahil labis umano silang naapektuhan, lalo na yung mga namamasadang jeep. Ngayon ay tinatayang nasa mahigit 40. Itong andito pa rin sa bahagi ng Monumento Circle at naapektuhan na itong bahagi ng Thompson Road at MacArthur Highway sa bigat na daloy ng trapiko. Habang yung tuloy pasada naman ng Malabon ay nakaredy na at may mga naghatid na rin dito sa may bahagi ng monumento at yung ay babalik sa iba't ibang lugar upang maisakay yung ating mga kababayan. Anong sasakyan nila? Anong sasakyan ng libreng sakay? Bus din ba yun? Merong bus, merong mga yung gamit ng Disaster Risk Reduction Management at meron ding mga gamit na iba't ibang mga barangay na nakiisa. Ayun. Bakas-bakas. Yun ang maganda. Maganda yan, bakas-bakas, tulong-tulong. Basta saba-saba. Kayang-kaya. Kaya ba natin to? Thank you, Edwin. Balikan mo. Meron ding Valenzuela at Nabutas. Yung Caloocan. Ng Sipo Road. Ang Caloocan, meron din yan. Ang Caloocan ng bagsak. Pero
anytime naman kapag ganitong may mga tigil pasada, ang Caloocan ay laging nagbibigay din ng libre sakay. Pero may mga e-bike din natin na nakita nagbibigay sakay doon sa malalapit na barangay. Ayos na yun. Mga sakayan ng jeep. Yes, sir. Ayos. Ayan, mula pa rin dito sa Bagay ng Kamanaba, particular dito sa Amanabato sa Caloocan, RX23. At dito kinagulat pati sa Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, Kuya Dennis Chang ha, at Kuya Now ha. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Si Miguel Teob Cabrigas. Si Mr. President Miguel Teob Cabrigas ay birthday daw ngayon. Uy, happy Diyan birthday. sa Nimbus Moonwalk Tennis Club sa Las Piñas. Ayos. Sabi ni ateng Irene Messina. Kuya Dominic George, maganda morning. See you. Bye. Happy weekend. DCR